Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome naman kayo sa channel ko. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, Mayor Baste Duterte binanata na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa mga lahat ng mga viewers, followers, subscribers, haters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang mga video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. During sa kaarawan ng ating former President Tatay Digong sa Davao, incumbent Davao City Mayor Baste Duterte binanata na naman ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya daw, wala daw utang na loob si PBBM sa kanyang pamilya at saka sa mga tao doon sa Davao. Kung wala daw ang mga supporters nila, hindi daw mananalo si Pangulong Bongbong Marcos. Sure ka ba? Actually, sa akin pagtingin, both sides benefit sa kanilang pag-team, no, ng Team Unity. Si Inday Sara nag-benefit din at ang ating Pangulong Bongbong Marcos nag-benefit din. Ito ang nangyayari sa kay Mayor Baste kasi nakulong ang kanyang ama, sinisisi lahat sa ating Pangulo. Hindi nila tinitignan na ang kanyang ama ay maraming kaso sa ICC or International Criminal Court, Crime Against Humanity. Sabihin nyo naman, siyempre anak siya, ama niya yan. Yes, tama po. Pero tignan natin in reality, maraming inosente namatay during extrajudicial killing, during sa war on drugs, during sa time ng kanyang ama. Paano ba yan? Okay lang ba ang namatay ng mga addicts? Iba naman dyan, hindi naman addict, napagkabalang addict lang. At saka, may mga supporters pa rin ang mga Marcos na loyalist. Isa na ako dyan. During sa father niya, idol ko talaga kasi matalino, maraming ginawang mabuti, kaso lang haluan lang ng mga cronies na masasama. So, yun. Sa tingin ko, ang banat ni Mayor Baste Duterte kay mahal nating Pangulong PBM is out of frustration. Hanggang dyan lang siya. Hanggang dyan lang siya sa pagbanat-banat sa ating mahal na Pangulo. Wala naman yan eh. Kung hindi lang sa kanyang ama at sa kanyang family, hindi yan maging mayor sa Davao. At parang sa tingin ko, kung umasta parang super matapang, parang Rambo or sino dyan na siga-siga, no? Ewan ko lang sa totoong away kung lalabas yan. No? Kulang na lang murahin niya rin ang ating Pangulo. Makikita mo talaga kung anong breeding ang pamilya Duterte. Palamura, minumura ang Diyos, walang respeto sa kapwa, walang respeto sa lahat, no? Feeling nila di untouchable. Pero nang naaresto si Tatay Digong ng ICC at dinala doon sa Netherlands, ngayon lumalabas parang maamong tupa sila, asking for sympathy sa kanilang cause. Natuto sila tumawag sa Diyos, magdasal. Pero during that time, sabi ni Tatay Digong, stupid God. Ang mga silang ulong DDS naman, sabi nila, ibang Diyos. Ano, may iba pa bang Diyos? Not unless ang Diyos nila si Satanas. Okay? So, ito po ay isang halimbawa when a person is no longer in power. They are desperate to gain attention, to be relevant in this time. Wala na yun. Maraming tao nang nakagising sa katotohanan na ginagamit lang sila ng ganitong mga politiko. Okay? So, yun po, no? So, ang sinasabi ni Mayor Baste Duterte na kung wala sa mga taon dyan, hindi si BBM mananalo, ay hindi ako sang-ayon dyan. Marami pa rin ang naniniwala sa kakayahan ni PBBM na manalo sa eleksyon. It so happened na may naitulong din ang pamilya Duterte during the election. Kaso lang, si Inday Sara, maraming kalokohan din, mga confidential funds, hindi ginamit ng husto ang kanyang pundo,
ng investigate, sa tingin nila pakana naman ni PBBM yun. Pakana yun ang lahat. Okay? Kasi pera ng taong bayan yun. Okay? May mga piatos pa, lahat ng mga pangalan fake. Ayaw rin sagutin. Yun lang po guys. No, kayo na lang manghusga sa kanila. No? So, salamat po sa inyong panonood. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Binabasa ko guys ang inyong mga comment. Salamat po. Good and bad comment. See you. Ingat po tayo palagi. Paalam guys. I love you all.